Sige ni Ryumin sa sarili, nakatuon siya sa lakas, kaya naman lumitaw ang sinaunang salita ng lakas. Ang sinaunang salita ni Han Yongmin at ang sitwasyon mismo ay eksaktong kapareho ng kanyang alaala. Magdedebate sila para hanapin ang napili sa loob ng 3 oras, pero hindi importante iyon. Kapag may pangunahing misyon, mayroon ding mga side mission. At ang side mission at hidden mission ng round 2, pagtaas ng level para magkaroon ng propesyon. Para makamit iyon, kailangan niyang umakyat sa level 1-0 sa lalong madaling panahon. Sa harap ni Yaongmin ay isang halimaw. Mabilis niyang ginamit ang kanyang mga kamay para tuksuhin ito. Nang hindi na naghintay na lumapit ang halimaw, sumugod siya at malakas na sumaksak, mabilis itong pinatay. Nag-anunsyo ang sistema na natalo niya ang isang goblin. Ang kasalukuyang bilang ng pagpatay ay 1 sa 100. Nakakuha siya ng 10% na karanasan, 15 ginto, at tumaas ang lahat ng stats niya ng 1% dahil sa epekto ng sinaunang salita ng katay. Ang pagpasok ng malalim sa kagubatan para mangaso ng mga halimaw ay tamang desisyon dahil kung saan may isang goblin, karaniwan ay mayroon ding isang kawan. Pagkalipas ng ilang sandali, unti-unting lumitaw ang mga halimaw na nagpangiti sa kanya ng palihim nang makita niya silang papalapit. Mabilis pa sa kidlat, pinabagsak niya silang lahat. Muling nag-anunsyo ang sistema na natalo niya ang isang goblin. Ang kasalukuyang bilang ng pagpatay ay 50 sa 100 at tumaas ang lahat ng stats niya ng 50% dahil sa epekto ng sinaunang salita ng katay. Umakyat siya sa level. Ang natitirang oras ay 2 oras, 20 minuto at 24 segundo. 30 minuto pa lamang ang nakalipas. Lumitaw ang window ng estado ni Ryumin. Palayaw, itim na aso. Kasalukuyang level, siyam. Propesyon, hindi pa natutukoy. Mga titulo, nakatagong manlalakbay sa panahon, nakatagong unang pumatay ng anghel. Stats, lakas 4, talino 4, liksi 18, swerte 4. Mayroon siyang 8 puntos na ipapamahagi. Sabi ni Ryumin sa sarili, sa simula ng laro, dapat unahin ang pagpapataas ng liksi at idagdag ang lahat ng puntos doon. Pero kung gusto niyang iukit ang sinaunang salita ng lakas tulad ni Han Yongmin, mas epektibo ang pagpapalakas ng lakas. Gayunpaman, kung nakatuon lamang siya sa lakas, magiging mahirap mabuhay dahil gaano man kalakas, kung hindi niya maiwasan ang isang kritikal na atake, parang tapos na ang lahat. Ang mga manlalaro ay may 4 na pangunahing stats, lakas, talino, liksi at swerte. Ang lakas ay nagpapataas ng pisikal na pinsala, lakas at depensa. Ang talino ay nagpapataas ng magic damage, kalooban at sensibilidad. Ang swerte ay nagpapataas ng critical na rate, mga item at bonus na ginto. At walang stats na sobra, lalo na para sa mga tulad ng kamatayan dahil kailangan nila ang parehong pisikal at magic damage. Ang pagpapataas ng lahat ng stats ay isang perpektong pagpipilian. Biglang tumigil si Ryumin. Iniisip niya sa sarili, mayroon bang sumusubaybay sa kanya? Hindi niya napansin dahil abala siya sa pangangaso ng mga halimaw, pero ngayon napagtanto niya na tila sinusundan siya. Nagtataka siya kung sino ang sumusubaybay sa kanya. Tapos sumigaw siya ng malakas, hindi ko alam kung sino ka, pero magpakita ka. Kung hindi mo sasabihin ang iyong intensyon, mamamatay ka. Mula sa mga palumpong, unti-unting lumabas ang isang tao. Isang babae, at agad na napagtanto ni Ryumi na siya ang aktres na si Seo Arin. Sinusundan ako ni Seo Arin? Mabilis siyang humingi ng paumanhin sa pagsunod sa kanya. At pagkatapos, lumitaw ang isa pang lalaki kasama ni Seo Arin. Sinabi niya, patawarin mo kami. Wala kaming masamang intensyon. Sana ay hindi ka magalit. Tiningnan siya ni Ryumin at naisip, kung iyon si Ansangshun, hindi ba siya ang kanang kamay ni Magi Onslaught? Si Magi Onslaught ay ang anak ng pinakamalaking kumpanya sa bansa, may palayaw na demonyong Panginoon, at isa rin sa mga target ni Ryumin. Kung makumbinsi niya si Magi Onslaught, makakatulong ito ng malaki sa kanya. Pero ang pangunahing layunin ay kumuha ng isang pari. Ang pagiging konektado sa kanya ay magdudulot ng maraming benepisyo. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang kanang kamay ni Magi Onslaught ng maaga. Pero bakit kasama ni Ansangshun si Seo Arin? Siya ba ang kanyang bodyguard? Naisip niya, naaalala ko na may mga chismis na pinupunduhan ni Magi Onslaught ang isang babaeng artista para sa mga layunin sa negosyo.
Ito ay lalong importante nang matuklasan niya kung gaano katagal na silang sinusundan. Ipinaliwanag ni Seo Arin na sinusundan nila siya mula nang pumasok siya sa kagubatan. Nang tanungin niya kung bakit, sumagot siya na wala silang masamang intensyon. Gusto lamang nilang magbigay ng isang alok. Alok, tanong ni Ryumin. Kinumpirma ni Seo Arin, binanggit na nanguna siya sa unang round at gusto nilang makita kung maaari silang magtulungan. Tumawa si Ryumin ng mahina, magtulungan? Hindi ba't ginagamit lamang ang salitang iyon kapag kailangan ng dalawang panig ang isa't isa? At ano naman ang kailangan ko sa inyo? Kaya kong lumaban ng mag-isa. Huwag ninyong sayangin ang oras ko. Tumalikod siya at umalis, walang balak na bumuo ng isang koponan sa kanila. Habang pinapanood ang kanyang figura, sinabi ng lalaki ng may pagkayamot, anong problema sa lalaking iyon? Gaano kataas ang kanyang ego? Pero tahimik na sumagot si Seo Arin, hindi nagkataon na nanguna siya. Napakalakas ng presyon mula sa kanya. Nang tumitig siya at itutok ang kanyang espada sa akin, natakot ako ng labis. Nag-isip ang lalaki at sumang-ayon, sinabi na ang isang tulad ni Ryumin ay masyadong mayabang at hindi nangangailangan ng mga kaalyado. Sumang-ayon si Seo Arin, sinabi na nakapanghihinayang na sinayang niya ang kanyang oras sa pagsunod sa isang tulad niya. Pero hindi niya inaasahan na magkakaroon ng mga halimaw sa kagubatan. Iminungkahi niya na ipagpatuloy ng lahat ang pangangaso sa natitirang oras. Sige, tara na, bodyguard. Sa ibang lugar, mayroon ding isang goblin na nagmamasid sa paligid. Naisip ni Ryumin sa sarili, abala na ako, tapos gusto pa nilang makipagtulungan? Huwag na lang isipin. Ngayon, ang pangunahing prioridad ay ang pagtaas ng level. Ang pagsolo ay nagpapataas ng karanasan ng mas mabilis. Natalo na niya ang isang goblin. Ang kasalukuyang bilang ng pagpatay ay 60 sa 100. Dahil sa epekto ng sinaunang salita ng katay, tumaas ang lahat ng stats niya ng 60%. Pagkalipas ng ilang sandali, unti-unti ring lumapit ang mga malalaking halimaw dahil sa ingay. May 5 goblin, naisip ni Ryumin. Swerte ako. Nang walang pag-aalinlangan, sinugod sila na may hawak na mga armas, tumalon sa hangin. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang espada, dahan-dahang hiniwa-hiwa sila sa maraming piraso. Nag-anunsyo ang sistema na natalo niya ang isang goblin. Ang kasalukuyang bilang ng pagpatay ay 65 sa 100. Tumaas ang lahat ng stats niya ng 60% dahil sa epekto ng sinaunang salita ng katay. Umakyat siya ng level at umabot sa level 10. Sapat na para mag-promote ng klase. Sa kasalukuyan, maaari niyang gamitin ang pag-andar ng tindahan at mayroon siyang bagong nakatagong misyon. Sa wakas, naka-level up din. Ang side mission ng round 2 ay nangangailangan ng pag-level up bago ang oras ng pagboto, kumuha ng isang item para sa pag-promote ng klase at tumanggap ng isang propesyon. Kung magtagumpay, makakatanggap siya ng 50% na diskwento sa mga pang-araw-araw na item. Lahat ng mga manlalaro ay naguguluhan kapag unang nakita nila ang side mission. Item para sa pag-promote ng klase. Hindi pa ba sapat ang pag-level up? Nagtataka siya kung bakit hindi sinabi ng sistema ng maaga ang kanyang propesyon. Alam ng lahat na ang pagkakaroon ng isang propesyon ay isang magandang bagay, pero walang nakakaalam kung paano kunin ang item para sa pag-promote ng klase. Ang item para sa pag-promote ng klase ay karaniwang nakukuha lamang kapag nakumpleto mo ang mga espesyal na kondisyon. Halimbawa, kailangang dagdagan ng mga mandirigma ang kanilang lakas ng hindi bababa sa 10 puntos at pumatay ng 30 halimaw sa panahong iyon para makatanggap ng item para sa pag-promote ng klase. Ang mga berserker ay kailangang mangaso ng may pagdanak ng dugo sa loob ng takdang panahon at kailangang matagumpay na patayin ng mga assassin ang mga halimaw ng maraming beses. Kaya naman, kailangang kumpletuhin ng bawat isa ang mga aktibidad na may kaugnayan sa kanilang propesyon para makatanggap ng item para sa pag-promote ng klase. Noong una, patuloy rin siyang nangangaso ng mga halimaw at nagtatago sa kagubatan, kaya naman nakuha niya ang propesyon ng hunter. Pero pagkatapos malaman ang tungkol sa propesyon ng Death God, agad niyang pinili ang propesyong iyon. Nag-anunsyo ang sistema na gumamit siya ng isang item para sa pag-promote ng klase, at hindi na mababago ang kanyang propesyon, kaya dapat siyang pumili ng mabuti. Tinanong ng sistema kung gusto niyang i-promote ang kanyang klase sa propesyon ng Death God.
hindi niya na kailangang mag-isip at pinili agad ito. At kaya naman, pinopromote niya ang kanyang klase sa propesyon ng Death God. Ang kanyang reward sa pag-promote ng klase ay ang sinaunang salita ng kamatayan na may epekto na kapag ginamit sa araw, dodoblehin nito ang atake ng kanyang armas, habang sa gabi, tataas nito ang bilis ng kanyang atake ng 50%. Kapag nagpapahinga sa gabi, bababa ng malaki ang posibilidad na madiskubre siya. Ang sinaunang salitang ito ay otomatikong nakaukit sa kanyang katawan. Ang kanyang reward sa pag-promote ng klase ay kasama rin ang side ng kamatayan. Tuwang-tuwa ang ating binata na nakuha niya ang parehong sinaunang salita at sandata. Nag-anunsyo ang sistema na nakatanggap siya ng 50% na diskwento sa mga pang-araw-araw na item dahil sa pagkumpleto ng side mission. Ang kanyang ranggo ay tumaas mula sa baguhan hanggang sa intern. Kapag tumaas ang kanyang ranggo, ang mga kasanayan at gantimpala ay tumaas din ayon sa impormasyon sa window ng estado na lumabas. Ang pangalan ni Ryumin, palayaw na itim na aso, ranggong intern, level 1-0, propesyong Death God, mga titulong manlalakbay sa panahon at unang pumatay ng nakatagong anghel, 4 na stats sa lakas, 4 sa talino, 31 sa liksi, 4 sa swerte, at may 6 na puntos na malayang ipamahagi. Mayroon ding dagdag na kasanayan si Ryumin na sinaunang salita, gantimpala. Ang mga manlalaro ay nahahati sa 6 na ranggo, Grandmaster sa level 99, Master sa level 60, Sanay sa level 40, Karaniwan sa level 20, Intern sa level 1-0, at Baguhan sa level 1. Kapag tumaas ang ranggo, tumataas ang mga bonus at nagbubukas din ang mga bagong kasanayan. Natutunan niya ang kasanayan sa propesyon ng Death God, na Death Mark. Ang kasanayang ito ay lumilikha ng marka na siya lamang at ang target ang makakakita. Ipinapakita ang natitirang lakas ng katawan ng target, at sa bawat atake, ang target ay makakatanggap ng karagdagang 100% na pinsala. Gayunpaman, ang epekto ay para lamang sa isang target. Bukod pa rito, maaari na niyang isuot ang mas mataas na antas ng mga item tulad ng Death God's Side, isang bihirang sandata na may atake na 25, dagdag na epekto ng isa atake sa bawat pag-swing, hanggang sa maximum na dagdag na 5. Ang tibay ay 225 sa 225, limitadong mula sa ranggong intern pataas. Isang detalyadong paglalarawan, ang side ay isang napakalaking sandata na tanging ang Death God lamang ang makakagamit na mahihirapang hawakan ng isang baguhan. Kung hindi siya magpo-promote ng klase, mananatili lamang siyang isang baguhan magpakailanman, kaya nagpa siyang mag-promote ng klase sa lalong madaling panahon. Kinilala siya bilang unang manlalaro na nag-promote ng klase. Ang kanyang gantimpala ay isang random na bag ng ginto at ang titulong unang nag-promote ng klase. Nag-anunsyo ang sistema na natutunan niya ang karagdagang neutral na kasanayan, tracking, na tumutulong upang matukoy ang lokasyon ng ninanais na target. Gayunpaman, ang mukha at palayaw ng target ay dapat na magtugma upang maituring na wasto. Ang kasanayang ito ay nagkakahalaga ng 20,000 ginto. Sa 20,000 ginto, naisip ni Ryumin na dapat niyang subukang subaybayan si Han Yongmin, Hanyohyun sa Nichime net Laihifidet di 100. Kinumpirma ng sistema na nagtutugma ang pangalan at mukha. Sinusubaybayan ang lokasyon ng target. Natukoy ng sistema ang lokasyon ng manlalaro. Si Han Yongmin ay kasalukuyang 170 metro ang layo. Ang araw sa harap ay nagtuturo sa kanya sa pagsubaybay sa target. 170 metro. Kaya ibig sabihin, pumasok na rin siya ng malalim sa kagubatan. Kanina ay 2 kilometro ang layo, tapos ngayon 170 metro na lang. Dapat ko ba siyang subaybayan? Sa ibang lugar, 2 tao ang nagmamadaling tumatakbo, tapos bumagsak si Seo Arin sa Nichime net Laihifidet di 100 sa lupa. Hindi na kaya ng mga paa ko. Hinimok ng bodyguard, kailangan nating magpatuloy, Arin. Kung mahuli nila tayo, gaano man kasakit, kailangan mong tiisin. Nasasaktan na humingi ng paumanhin si Seo Arin, sakit ng tinamaan ng araw. Pumanatag ang bodyguard, teorya lang iyon. Pero sabi nila, kahit na masugatan ka sa mundong ito, ayos lang ang tunay mong katawan. Kung makakaligtas tayo at makakaalis dito, makakauwi ka. Magtiis ka. Sumang-ayon si Seo Arin at sinabing naiintindihan ko. Titiisin ko ang sakit.
Biglang may nagsalita, saan kayo pupunta na may sugat? Siguro hindi pa sapat ang sakit, ano? Inisip ng bodyguard ni Seo Arin, ang bagal ng babaeng ito. Mahuhuli na tayong lahat. Ngayon, ang tanging paraan ay ang lumaban? Pang-asar ng pinuno ng mga humahabol, gusto mo bang makipag-away sa amin? Buksan mo ang mga mata mo at tingnan kung gaano kami karami bago mo gustong lumaban. Nagtaka ang bodyguard, bakit niyo ginagawa ito? Ano ba ang ginawa namin sa inyo? Sumagot ang lalaki ng walang bahala, syempre wala kang ginawa. Gusto lang namin ito. Ang alin, tanong ng bodyguard. Sagot din ng lalaki, ang babaeng kasama mo. Si Seo Arin lang ang kailangan namin, wala kaming kinalaman sa'yo. Inisip ng bodyguard ni Seo Arin, si Seo Arin ang target nila. Dapat sinabi niya sa akin agad para iniwan ko na siya at tumakbo. Wala akong balak mamatay para sa babaeng iyon, pero kung hindi ko siya mapoprotektahan, madidismaya si Director Magi. Magi Onslaught ay nagiging majonho sa Nichime na Infinity 100. Pagkatapos mag-isip, nagpa siyang lumaban at pumasok sa posisyon. Sigaw ng isang lalaki, anong ibig sabihin ng tayo mo dyan? Gusto mong lumaban? Babala ng bodyguard, alam niyo ba na ang ginagawa niyo ay labag sa batas? Tumawa ang lalaki. Dito, walang batas na pinag-uusapan. Nakakatawa ka rin. Patuloy niyang tinuya, balak mo bang magsumbong sa pulis pagbalik mo sa tunay na mundo? Sige, subukan mo. Pero ano ang maipapakita mo bilang ebidensya? Ang mukha ko sa totoong buhay ay maaaring hindi katulad nito. Inisip ng bodyguard, tama siya. Ang simpleng pagsasabi ay hindi sapat para umatras. Kailangan kong lumaban sa kanila. Biglang lumitaw ang isang figura. Si Ryumin, Kim Yuwon sa Nichime Netlai Te 100, iyon. Nagagalak na sabi ng bodyguard, ikaw pala, itim na aso. Malamig na tanong ni Ryumin, anong ginagawa niyo dito? Tumawa ang isa sa kanila, kaibigan, bakit hindi mo na lang alalahanin ang sarili mo? Pero sagot ni Ryumin, kung tinatanong ko, dapat sumagot ka. Mabilis na ipinaliwanag ng bodyguard, si Seo Arin ang target nila. Kung tutulungan mo kami, hindi namin makakalimutan ang pabor na ito. Nang marinig iyon, lumingon si Ryumin para tingnan si Han Yongmin at tinanong, totoo ba ang sinasabi niya? Sadyang nag-iwas si Han Yongmin. Bakit ko sasabihin sa'yo kung totoo o hindi? Hindi ito usap sa'yo. Si Ryumin, na may nakakatakot na presensya, ay humakbang pasulong na nagdulot ng takot kay Han Yongmin. Nautal niyang sabi, anong gusto mong gawin? Sa sandaling iyon, lumitaw ang Death God's side sa harap ng lahat. Ipinahayag ni Ryumin, hindi ko hahayaang masaktan sila. Sa totoo lang, iniisip niya sa kanyang puso, may pakinabang din ako sa paggawa nito. Kung tutulungan ko si Magi, Majonho, magkakaroon siya ng magandang impresyon tungkol sa akin. Malaki ang utang na loob sa akin ng isang malaking korporasyon, kaya malaki ang gantimpala. Galit na sigaw ng pinuno ng mga humahabol, anong ginagawa mo? Lumayas ka. Pero malamig pa ring sumulong si Ryumin. Anong nangyari? Ayaw mo nang lumaban? Nag-aalala si Han Yuhyun, SED, anong sinasabi mo? Pinatay mo ang mga goblin sa isang iglap. Noong nakaraan, ikaw pa ang nanguna. Kung ako, ayaw kong makipag-away sa isang halimaw na tulad mo. Sa huli, sumuko si Han Yongmin. Kung ayaw mong lumaban, sabihin mo lang ang totoo. Sagot ni Ryumin, pag-iisipan ko kung luluhod ka at hihingi ng awa para mabuhay. Nakaramdam ng insulto si Han Yuhyun. Naisip niya, kaya gusto mong ipahiya ko ang sarili ko sa harap ng mga kaibigan ko at ni Seo Arin. Pero sa parehong oras, iniisip niya ang kanyang sariling lakas. Teka, malakas ako para basagin ang dingding gamit ang aking mga kamay. Kung swertehin ako, maaari ko siyang mapabagsak sa isang suntok. Kaya nagalit si Han Yongmin. Sumusobra ka na, buwisit ka. Anong gusto mong gawin ko? Lumuhod at humingi ng awa? Gusto mo bang mamatay, isip ni Yongmin. Kailangan kong lumapit na ganito tapos susuntukin ko siya sa mukha. Kahit siya hindi makakaligtas doon. Paano tatagal ang isang normal na tao sa isang suntok na kayang sirain ang rebulto, di ba? Nang makita ito, kinuha niya agad ang kanyang karit at inilagay sa likod. Anong ginagawa mo? Bakit mo inilalagay sa tabi ang sandata mo?
Kung lalabanan mo ako gamit ang iyong mga kamay, habang ako ay may sandata, hindi ba medyo hindi patas? Nakakawalang gana manalo ng ganun kadali. Nakakatawa ka talaga. Sa sandaling iyon, biglang nawala ang figura ni Ryumin. Mabilis siyang tumakbo para lumapit. Isip ni Hanyo yun ang tangang aso. Itinapon mo ang sandata mo tapos inilantad mo ang ulo mo. Mamatay ka. Ngunit nang malapit nang tumama ang kamao, iniwasan at sinipa ni Ryumin ang kanyang tiyan. Lumipad siya at gumulong sa lupa. Tigilan mo ang pagmumura. Nakakarumi sa tainga, sabi ni Ryumin. Pagkatapos nito, sinipa ni Ryumin ang kanyang mukha. Sa sakit, si Hanyongmin, Hanyo yun, ay yumakap lamang sa kanyang mukha at umiyak. Lumapit siya at hinawakan ang kanyang damit. Dinagdagan niya ng mga suntok ang kanyang mukha. Isip ni Hanyongmin, hindi ito suntok. Parang pinupukpok ako ng martilyo sa mukha. Malakas din ang lalaking ito. Paano siya naging ganun kalakas na wala siyang sinaunang salita ng lakas tulad ko? Sigaw ni Hanyo yun, barilin niyo ang lalaking iyon. Pagkabaril ng araw, sumigaw ang babae ng may takot, itim na aso, umiwas ka. Gayunpaman, nang malapit na ang araw, madaling iniling ni Ryumin ang kanyang ulo para umiwas. Pagkatapos makalusot ang araw, nagalit ang kasamahan ni Hanyongmin. Nakakainis. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pagbaril ng pangalawang araw. Masyadong mabilis, masyadong mapanganib. Mabilis na lumapit si Ryumin sa kalaban. Ang nakukuha mo ng mga halimaw at pagkuha ng busog ay dahil lang sa swerte, di ba? Nakakalungkot para sa'yo dahil ngayon nakaharap mo ako. Bago pa siya matapos magsalita, mabilis na winasiwas ni Ryumin ang kanyang karit. Tumalsik ang dugo. Namutla ang mukha ng nagbabaril. Sa sakit, sumigaw siya, ang kamay ko. Nang makita ito ng kanyang mga kasamahan, pinagpawisan sila ng malamig at sumigaw, "G-Start. Sa tingin mo ba makakalagpas ka dito matapos mong guluhin kami?" Iniayaw ng isang lalaki ang kanyang kutsilyo at sinuntok si Ryumin. Sigaw niya, "Mamatay ka, aso." Nang makita ito, umisi si Ryumin. Sa tingin mo ba? Sa sandaling natapos siyang magsalita, isang magic circle ang nasa harap na ng kanyang ulo. Nang hindi nagtagal, patuloy niyang ginamit ang Death God's Side. Winasiwas niya ang kanyang atake. Agad na naputol ang mga paa ng kalaban sa 2 piraso, na nagdulot sa kanya na matumba sa lupa at sumigaw. Mabilis na tumalon at lumapit si Ryumin sa natitirang lalaki. Naglakas loob kang umatake gamit ang sandata. Siguro may kaunting talento ka. Pagkatapos ay winasiwas ni Ryumin ang kanyang karit sa kanyang braso. At pagkatapos nito, tumalsik ang dugo. Isip ni Ryumin, tama nga ang Death Side. Mayroon itong epekto na doble ang pinsala, kaya sa isang hiwa lang, lilipad ang baluti. Pagkatapos ng ilang sandali, nakahiga na sa lupa ang mga kasamahan ni Hanyongmin. Nagpasalamat si Ryumin, napakadali. Ngunit hindi niya maaaring tapusin ang lahat sa ganitong paraan. Kailangan niyang palalimin ang takot para hindi na sila maglakas loob na lumapit. Pakiusap, tumigil na. Malapit na akong mamatay. Pakiusap, maawa ka sa akin. Huwag ka nang magsalita. Bahagya ka palang dumudura ng dugo, hindi ka pa mamamatay, sagot ni Ryumin. Isip ni Ryumin, tapos na ako sa kanila. Susunod, tumingin siya sa puno sa malapit. Walang saysay ang pagtatago. Walang exemption. Nang matapos siyang magsalita, itinaas niya ang Death God's Side at inihampas sa braso ni Hanyo yun. Agad na naputol. Masakit na tiningnan ni Hanyongmin ang kanyang braso na pumuputok sa dugo. Malamig na sabi ni Ryumin, huwag kang umiyak na parang bata. Sa kanyang alaala, naaalala ni Ryumin, hindi pa iyan kumpara sa sakit na idinulot mo sa akin. Pagkatapos, mabilis na winasiwas ni Ryumin ang kanyang karit, pinutol ang pangalawang braso ni Hanyo yun. Nang makita ang lahat ng ito, ang 2 tao ay nag-alala at pinagpawisan ng malamig. Sa kanilang puso, naisip ng bodyguard, pinutol niya ang 2 braso ng kanyang kalaban ng walang awa, kahit na nawalan na sila ng lahat ng pagnanais na lumaban. Para sa ilan, maaaring mukhang malupit iyon, ngunit gusto ko ang ganitong uri ng tao na may malamig na ulo. Itim na aso iyan. Naglakas loob kang kalabanin ang buong konseho. Pagkatapos ng lahat, nag-alala si Ryumin at nagtanong, ayos lang ba kayo? Opo.
Salamat sa'yo, hindi na namin kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Gaya ng nakikita mo, napilayan na silang lahat, kaya mas mabuti pang umalis na tayo. Maraming salamat sa pagtulong sa amin. Maraming salamat sa'yo, itim na aso. Gayunpaman, hindi ba't malapit na rin silang mamatay? Kung ganun, bakit sila mas mabuti pa sa mga hayop? Isip ni Ryumin, masyado siyang mahina. Bakit siya nag-aalala tungkol sa buhay ng mga Geestar na ito? Parang santo siya. Siguro dahil kailangan niyang panatilihin ang kanyang imahe bilang isang kilalang tao. Yitset, itim na aso, maaari ba akong magtanong? Sana ay hindi ka magalit. Hindi naman tumutol si Ryumin at nagtanong, ano iyon? Bakit mo sila pinatawad? Sa mundong ito, ang pagpatay sa kanila ay hindi ganoong kalaking problema. Nang marinig iyon, nagpawis si Hanyu Uyun na mutla sa takot. Sumagot si Ryumin na ang dahilan ay simple lamang, ang pagpatay sa kanila ay hindi magdadala ng anumang benepisyo. Napaisip si Hanyu Uyun, tama nga ang sinabi ni Ryumin, napakarasyonal. Kung iiwan namin sila, maaari silang magdulot ng problema sa hinaharap. Ang pagbabawas ng populasyon ay hindi rin maganda dahil babawasan nito ang bilang ng mga taong nagtatagumpay. Kahit na bumaba ang bilang ng mga taong nagtatagumpay, bababa rin ang bilang ng mga lugar na tirahan para sa mga taong nakapasa. Tama ang sinasabi niya. Ang malalim na pag-iisip ni Ryumin tungkol sa laro ay kakaiba. Nakakamangha. Pagkatapos nito, nagpa siya ang lalaki na huwag nang mag-alala tungkol sa mga basurang ito. Bago umalis, iminungkahi ng dalawa na iwan ni Ryumin ang kanyang numero ng account para makaganti sila sa tunay na mundo. Ngunit mabilis siyang tumanggi, hindi humihingi ng anumang kapalit. Tumulong siya sa ibang tao nang hindi nangangailangan ng bayad, na nagdulot sa bodyguard na gustong mag-ulat sa konseho sa lalong madaling panahon. Bagamat gustong-gusto niyang patayin sila, kailangan niyang pigilan ang sarili dahil gaya ng sinabi ni Ryumin, ang pagpatay sa kanila ay hindi magdadala ng anumang benepisyo. Tiningnan ni Hanyu Uyun si Ryumin at si Oarin na umalis. Galit na sinumpa niya, mga Geestar. Lumipat ng eksena. Ang lalaking ito na may berdeng buhok ay nagpapakita ng nakangising ngiti. Sa isip niya, gaya ng inaasahan, nagtipo na naman sila. Salamat sa aking sinaunang salita ng panghihikayat. Noong una, medyo nadismaya siya nang matanggap niya ito. Naalala ng lalaki ang eksena nang makuha niya ang sinaunang salitang ito. Lumitaw ang impormasyon, sinaunang salita ng panghihikayat. Ang epekto ay upang dagdagan ang posibilidad ng panghihikayat sa taong kinakausap, at hindi ito mailalapat sa isang taong may mas mataas na antas kaysa sa gumagamit. Sa sandaling iyon, nagtataka din siya sa gitna ng mga halimaw at mga manlalaro. Paano niya kakausapin ang mga halimaw? Ngunit pagkatapos nito, natagpuan din ng berdeng buhok ang isang epektibong paraan upang gamitin ang sinaunang salitang ito. Iyon ay ang pagkain ng tira. Patuloy niyang inuulit ang pamamaraan ng pagnanakaw ng mga halimaw sa pamamagitan ng pagpili ng mga malapit ng mamatay at kumbinsihin ang ibang mga manlalaro na iligtas ang mga tao. Kailangan nilang tulungan. Kailangan nilang maligtas. At sa ganun kadali, ninakaw niya ang 100 halimaw mula sa ibang mga manlalaro. Sa sandaling ito, lahat ay nag-aagawan para sa boto sa eleksyon. Inaasahan ng lahat na mapili bilang kinatawan ng rehiyon at nangako na gagawin ang kanilang makakaya sa trabaho. May isang taong may kumpiyansa na iginigiit na gagawin niya ng mas mahusay kaysa sa iba na nagdulot ng maraming away. Sa gitna ng pagtatalo, may sumingit na ang pag-aaway ay walang saysay. Nag-aaksaya lamang ito ng mahalagang natitirang oras. Sa sandaling ito, ang binatilyong may berdeng buhok na may palayaw na silver mint chocolate ay nagpaalala sa lahat na 2 oras na lamang at magtatapos na ang panahon ng pagboto. Hindi dapat sayangin ang oras, kaya dapat silang bumoto ng mabilis. Nang tanungin kung sino ang dapat nilang iboto, sinabi niyang mayroon siyang napakagandang mungkahi. Tumahimik ang karamihan, nakikinig sa bawat salita niya. Sa kanyang isip, masyadong madaling kumbinsihin ang karamihan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng sinaunang salita ng panghihikayat na mayroon ako. Pagkatapos kontrolin ang sitwasyon, iminungkahi niya na dapat pumili ang lahat ng humigit kumulang 5 tao para mas madaling bumoto at sumang-ayon ang lahat. Kung sino ang gustong nominahan ang sinuman ay dapat magtaas ng kanilang kamay at hindi maaaring nominahan ang kanilang sarili. Isip ng berdeng buhok,
ito ang simpleng paraan para kumbinsihin ang mga taong ito. Habang tahimik ang karamihan at hindi alam kung sino ang nominahan, may isang nag-nominate kay Silver Mint Chocolate dahil sa paniniwalang rasyonal siya at may kakayahang mamuno. Lihim na ngumiti ang berdeng buhok dahil tulad ng inaasahan ng binata. Salamat sa lahat sa pagbibigay sa akin ng mataas na pagtitiwala. Sa sandaling iyon, may gustong nominahan si Itim na Aso, ang nakakuha ng unang ranggo sa nakaraang round dahil sa paniniwalang mas karapat-dapat siya kaysa sa iba. Kung gayon gusto kong nominahan ang pangalawang ranggo sa nakaraang round. Gusto kong nominahan ang pangatlong ranggo, Black Dragon sa labas ng kamay. Kaya mayroon na tayong 4 na kandidato. Mayroon pa bang iba? Kung gayon, tatapusin na natin sa 4 na tao. Bago bumoto, ang bawat isa ay maaaring magbigay ng talumpati. Pwede ba mauna ako? Sa kanyang isipan, ang pagkumbinsi sa mga kawawang ito ay kasing dali ng paghinga. Kung magiging kinatawan ako ng rehiyon. Biglang may sumingit sa sinabi ni Mint. Tigil na ang pagsasalita ng mga walang kwentang bagay, sabi niya. Siya ang manlalaro na may palayaw na T-Life is a movie na pangalawang ranggo. Ayokong pakinggan ang mga walang kwentang bagay na sinasabi mo. Anong ginagawa mo? Hoy, Silver Mint Chocolate, sa tingin mo ba ganun kasimple ang mundo? Susundin ba ng mga tao ang mga sinasabi mo, sabi niya. Isip ni Mint, ano? Nalaman niya ang tungkol sa aking kasanayan? Hindi maaari, siguro nagpapanggap lang siya. Sa tingin mo ba sino ka para magdesisyon kung sino ang magiging kinatawan ng rehiyon? Ikaw, taga-sulsol na basura. Sumusobra ka na. Mayroon siyang kasabihan na sinasabi na ang mga salita ay nagpapakita ng mukha at personalidad. Kailangan mo bang sabihin ang mga mapanlait na salita na iyon? Isip ng berdeng buhok, tama nga. Pero ang numero 2 na ito ay agad na nagalit at sumigaw. Hayop ka. Naglakas loob kang pagsabihan ako. Gusto mo bang mamatay? Nagpawis na nerbiyos ang berdeng buhok. Hindi gumagana ang kasanayan sa kanya? Sabihin mo na hindi totoo. Hoy, mga tanga. Huwag niyo nang alalahanin ang kandidato at iboto niyo na lang ako. Kung hindi, papatayin ko kayong lahat. Naiintindihan niyo ba? Wala ka talagang pag-asa. Sa tingin mo ba susunod ang lahat kung ganun ka makipag-usap? Tumigil ka na sa pagpapakumbaba at umatras ka na. Nang marinig ito, natigilan ang pangalawang ranggo. Pagkatapos ng ilang sandali, ginamit niya ang kanyang kutsilyo, mabilis na hiniwa ang liig ng berdeng buhok na nagdulot sa kanyang pagkamatay kaagad. Sinabi ko na. Sa akin, dapat kang mamatay. Kung hindi mo ako iboboto, maghukay na kayo at humiga na kayo sa loob. Nang makita ang eksenang iyon, nataranta ang karamihan. Patay na siya. Pinatay ng taong iyon si Silver Mint Chocolate. Nababaliw na siya, ang mamamatay tao. Nang marinig iyon, kinutya niya at sinabi, anong pakialam niyo? Kung may reklamo kayo, lumapit kayo rito, mga baliw kayo. Siguro nababaliw na talaga ako. Kung hindi ka lalapit, pupuntahan ko kayo doon mismo. Pagkatapos siya, na parang baliw, ay sumugod at mabilis na pumatay sa kanila. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Sa isip ni Dragon Ship, kahanga-hanga. Walang pulis, walang tagapagsumbong, walang kamera. Maaari akong pumatay ng mga inosenteng tao nang walang pag-aalinlangan. Kung hindi niyo ako iboboto. Kung hindi, susunod na kayo, sabi niya. Nang marinig iyon, natakot ang lahat. Isip ni Cho Jong-shik, Joong-suk sa Ni Chime net lai iifidet di 100 dahil natatakot silang mamatay, iboboto nila ako. Kung posible, magiging kinatawan ako ng rehiyon. Papaslangin ko muna ang nakakainis na gi-starred na iyon, si Itim na Aso. Kung papatayin ko siya, ako ang magiging unang ranggo. Sa ibang lugar, nag-anunsyo ang sistema na natalo niya ang 100 goblin. Ang bilang ng pagpatay ay 265 sa 100. Tumaas ang lahat ng stats niya ng 100% dahil sa sinaunang salita ng katay. Ang 3 na karanasan ay nailapat na. Umakyat ka ng level. Kasalukuyan kang nasa level 16 na. Kaka-level 16 na ko lang. Habang tumataas ang level, mas bumabagal ang bilis ng pag-angat. Bagamat pumatay ako ng higit sa 200 halimao sa loob ng 2 oras,